Afternoon sa ating lahat. Hallelujah! Laging mauna ang Panginoon sa atin. Pag-gising sa umaga, dapat sa Lord. Kailangan mag-pray. Amen? Hallelujah! Ang gawain tuwing linggo, wala yan sa oras. Kung anong oras ka magsisimula, kung anong araw. Ang importante, gagawin mo to dahil
sa'yo. Ang lahat ng ito'y handog sa'yo.
pinagtipon-tipon mo kami ngayong hapong ito upang celebrate ang buong linggo ng kabutihan, katapatan mo sa buhay namin, Panginoon. Walang ibang maluwalhati, walang ibang parangalan, walang ibang pasalamatan, kundi Ikaw lang. Pangalan mo lamang ang itataas. Ikaw lamang, Panginoon, sa buhay namin. Maghari ka sa buhay namin sa araw-araw. Maghari ka sa aming pamilya. Maghari ka, Panginoon, sa buong mundo. Maghari ka sa lugar na ito. Sa lugar na naabot ang iyong mensahe. Hallelujah! Thank you, Father God. Hallelujah. Ayan. Parang mas masaya yata itong hapong ganitong service. Ano? Sinagasa na ako! Ayaw niyo obviously. Balik tayo sa alas 9. Ayan, shalom! Teka, babati muna ako sa live. Joke lang. Bakit mo yung sponsor natin dyan? Biro lang! Talaga? Hindi. This is a celebration. So, dapat, ang celebration, di ba masaya? Nag-celebrate tayo. So, every Sunday that we offer to God, we should be joyful. Amen? Di ba? Kaya nasabi, may sense yung sinasabi na ano, kapag nandito ka, you're celebrating with the Lord. Iwan mo muna lahat ng mga bagahe mo kasi you're celebrating with God. Amen? Amen! Amen! Sasagot din eh. Humburete na. Pero hindi nga, sobra. Siguro kung kung meron akong patuloy-tuloy na sasabihin araw-araw, ito yung thank you Lord. Thank you Lord all the time. Thank you Lord. Napakabuti mo sa buhay namin, napakabuti mo sa sambahayan namin. The mere fact na malusog tayong lahat. Walang sakit, walang dinaramdam, nakakakain tayo ng kompleto sa maghapon. Yung tulog, pag-usapan natin yun. Kasi problema natin yun eh. Sa mga sarili na natin yun. Ano yun? Pero yung the mere fact na binibigyan tayo ng Diyos ng oras ng kapahingahan, isang napakalaking blessing para sa ating lahat. Yung sabi nga dun sa awit, di ba? Breathe, sabi dun. Because it's a miracle you can breathe. There's power in the way that we breathe, sabi dun sa awit. Kaya pahalagahan natin yung bawat oras na binibigay sa atin ng Lord. And this time na magkakasama tayo. At sa bawat oras na nag-celebrate tayo. Kasi ako, personally, hindi ko nasa-celebrate every day. Hindi ako nagkakaroon ng ganong 100% na oras. Every day I cannot commit. Hindi ko ma-commit yun sa sarili ko. Pero gustong-gusto kong gawin. Kaya itong ganitong pagkakataon na nagtitipon-tipon tayo, na wala tayong ibang ginagawa kundi to celebrate with God, isang napakalaking regalo para sa ating lahat. So yun. Thank you Lord. Salamat din sa buhay ng bawat isa na nakarating ngayon. Ang isa lang siguro, bago ko lang tawagin yung messenger natin ngayon. Tandaan niyo yung, alam ko, familiar kayo dito sa verse na to. 1 Corinthians 12, beginning verse 7. 7 onwards. 11, 12 yata yun. Natapos yun. Ang sabi doon, ang binanggit doon ay the gift of the Spirit. Pero ang sabi doon sa verse 7, bago yung gift of the Spirit, may manifestation ng Spirit. Ibig sabihin, yung gift na meron tayo sa mundo that's physical, nakikita natin, actual nakikita natin, may proof, binigyan kita ng gift, that's a proof, that's a gift. Binigyan kita ng regalo, sa birthday mo, inabutan kita ng regalo, that's a physical gift. But the gift of the Holy Spirit comes from the manifestation of the Spirit. Yung isang gift doon na nag-grema sa akin ng higit ay yung gift of faith sa verse 10. Nauna kasi doon yung wisdom, yung knowledge, pero sabi doon by faith by the same Spirit. Kung isipin mo, bakit pa may gift ng faith? Lahat naman tayo may faith. Di ba? May faith ka. Di ba? May nananampalataya tayo lahat. Amen? Nananampalataya tayo. Naniniwala tayo. Amen?
But not everyone is given the gift of faith. Kasi ang sabi doon, itong mga gift na to, ibinahabahagi ito sa bawat isa. And this is for the edification of the church. Yun ang sabi doon. Para ma-edify mo, ang bawat isa. Kaya ka binigyan ng gift na yan is for you to edify another. Siya din, meron din siyang gift na ibinigay sa'yo to edify you. Diba? So, ano yung gift of faith? Alam niyo, sobrang, kung sino man ang may gift of faith, meron akong ilang-ilang nakikita, pero kung sino man ang meron ito, sobrang tindi ng gift na to. Because gift of faith is not just trusting God, it's not just believing He can do things, it's not just holding on to His promise, hindi lang yun ang gift of faith. Una, the gift of faith is trusting God kahit na may evidence sa harap mo na hindi yan mangyayari. Pero naniniwala ka sa Diyos na mangyayari. Halimbawa, na-diagnose ka ng cancer. Andun, evident, very evident, nasa symptoms mo, nandun din sa result ng mga test mo, lahat. 10 doktor na ang second, third, fourth, fifth, 10th opinion mo. Ganun talagang sagot sa'yo. 2 months ka na lang mabubuhay, ito na ang nangyayari sa katawan mo. The gift of faith is beside the fact, kahit ano pa yung i-present na evidence sa harap mo, naniniwala ka na pagagalingin ka ng Diyos. Kasi may purpose ka dito sa mundo. That's gift of faith. Step 1 pa lang yun. Step 1 pa lang yun. Yung pangalawa sa gift of faith is, di ba, edifying others to have that faith through you. So kung ang tao nanampalataya sa Diyos dahil sa nakita niyang manifestation sa'yo, that's gift of faith. Amen. Despite na kung anong pag-uugali meron ka, despite na kung anong ginagawa mo, despite na kung sino ka, pag yung taong yan naniwala sa Diyos dahil sa ginawa ng Diyos sa buhay mo, hindi dahil sa iyo, magkaibang bagay yun. Hindi tao ang itinataas. Dahil sa ginawa ng Diyos sa buhay mo, that's gift of faith. Pag ang taong yan na-strengthen ang pananampalataya sa Diyos dahil sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo, na nakikita niya, that's gift of faith. Amen. It's a gift. Hindi yun natututunan. Hindi yun na-acquire. Hindi yun pag-aaralan ko nga. Ganito nga ang gagawin ko. It's a gift. Ibinibigay yun ng banal na Espiritu. Amen. It is only with the manifestation of the Holy Spirit. It is not learned. Pero sabi ni Paul sa Romans, you can desire it if you want to. Pwede mo siyang i-desire, pwede mo siyang ipag-pray, but again, it is still nasa Holy Spirit yung kung ibibigay na yun sa'yo. Pero hindi mo siya basta matututunan. Kahit pagpuyatan mo yan magdamag, ilang linggo, ilang buwan, ilang taon, hindi mo siya matututunan. Mapufrustrate ka lang. If God sees that you're worthy, you really want it, discretion niya kung ibibigay niya yun sa'yo. Kasi sabi ni Paul, kung may i-desire kayo, i-desire niyo yung gift of the Holy Spirit. Amen? Amen. Amen? Amen. Merong isang tao akong nakitaan yan sa testimony lang. Isa siya sa mga tao. Ngayon ko lang siya na-realize. 25 na ako. Sarap. Bata pa ako nung nakita ko sa kanya yun. Sa kanya lumakas. Dahil sa ginawa ng Diyos sa buhay niya, kaya lumakas ng sobra yung pananampalataya ako sa Diyos. Wala na siya. Siya yung aking lola sa mother side. Ngayon ko lang siya na-realize nung binaba sa akin ng Lord tong message na to. May grabe Lord. Kaya pala kinuha mo na siya kasi nangyari na yung purpose niya. Hindi lang ako. Lumakas yung faith pananampalataya namin dahil sa ginawa ng Diyos sa buhay niya. Amen. Glory to our King. Alam ko may kanya-kanya tayong mga gifts.
na ibigay ng Lord sa atin na yun yung magiging way para ma-edify din natin yung iba. Amen. Kung ano man yun, alam nyo yun. Kausap kayo ng Lord kung ano yung ibinigay niya ngayon sa inyo. So, yun na nga. Isa dun sa gift na yun ay gift ng knowledge, ng wisdom, understanding, meron doon. Marami siya. Gift of tongues, prophecy, interpretation of tongues. 9 gifts yun. Parang yung fruit of the Spirit din na siyang din yung nakapaloob doon. So thank you Lord. Maraming salamat po Ama sa kaloob mo sa bawat isa. Alam ko hindi man po sa ngayon, pero for sure, sa bawat kilos, bawat galaw namin, nag-manifest yung gift na ibinigay mo sa amin. At, salamat din po Panginoon sa mensaheng ibababa mo sa amin ngayon through your messenger. Salamat po sa buhay niya. Nakarating siya dito ng safe, ligtas, mapayapa, at nakarating siya ngayong hapon ito. Thank you Lord. Palakpakan po natin ang Ama. Ibigay natin ang papuri, pasasalamat at pagsama sa ama namin. Sa buhay ni Teacher Nicole. Yan, shalom po. May kukwento lang po ako bago mag-start. Ano po? Nalate po kasi ako gawa ng mayroon din pong activity sa school. Sabi ko, sana makaabot ako ng on time. Pero basta magtitiwala sa kanya, hindi ka po babayaan ng Lord. Alam niyo po ba na nandun ako sa water, nasa tricycle ako, umiiyak na ako. Kasi sabi ko, baka hindi ako umabot. Tapos, Yan ha. kasi ano po, syempre nakakahiya po, lahat po ay nag-ready ngayong Sunday para po sa gawain. So nakakahiya naman po kung mag-a-adjust sila para sa akin. So yun, glory to God po dahil nakarating ako on time at magagawa ko yung pinapagawa ng Lord. Yun. So glory to God po. And then, kamusta naman po ang bawat isa? Wait lang. Ang hirap po pag sobrang babaw ng lupa. Ayan, so mag-share testimony po muna po. Sobrang thank you Lord po nung nakaraang equipping, nung Wednesday po. Ano po, kasi kahit nakikinig lang ako, sobrang dami kong natututunan dun sa mga sinasabi ng bawat isa. Mahalaga po kasi napakinggan natin yung bawat sinasabi ng bawat isa. Huwag nating takluban yung dalawa nating tenga na basta lang po mapasok and then lalabas na din. Madami po tayong matututunan sa bawat testimony ng bawat isa sa atin. Ano po, yun din po yung naging answered prayer sa mga pinagdadaanan ko na sabi ko, Lord, bakit hindi ko mapagtagumpayan yung mga pinagdadaanan ko lately na parang down na ako. Pero glory to God dun sa nangyaring equipping kasi sabi ko po na thank you Lord kasi ito na yung answered prayer sa mga pinagdadaanan ko. Thank you Lord din po sa buhay ng bawat isa, sa bawat testimony, sa bawat experience na sinishare din ng bawat isa. Totoo po yun matututo tayo at madami tayong matututunan sa bawat testimony ng bawat isa. Kaya napakahalaga na maging bukas yung dalawa nating tenga pagdating sa mga ganung pakikinig. Huwag natin hayaan na basta lang natin siya papakinggan na hindi din tayo nagkakaroon ng application na tinatawag. Kasi yun po yung pinakamahalaga kapag nakikinig tayo ng message ng Lord, yung application. Kasi baliwala, lahat ng pinapakinggan natin, baliwala yung magagandang message na ibinababa ng Lord kung hindi tayo magkakaroon ng application na tinatawag. Yan, so thank you Lord po dun sa equipping kasi patuloy ang pag-equip sa bawat isa. Ano po, iba-iba yung pangyayari dun sa equipping pero sobrang dami mong matututunan. So thank you Lord po
ba, ay talagang pagdadaanan mo muna bago mo ma-share. Ano po, katulad po na nangyari sa akin kanina, talagang ipaparanas muna sa'yo ng Lord bago mo siya totally ma-share sa ibang tao or sa inyo po na bilang isang laborer. Yan. So may question po muna ako bago tayo mag-start. Do you consider yourself as a good leader or a quality leader? So ano po ba pag sinabi nating leader? So leader or leadership, the actions of leading a group of people or an organization. So ang pagiging leader po ay hindi basta mataas ang pinag-aralan mo, makukonsider mo na yung sarili mo na bilang isang leader. Hindi porket graduate ka ng magna cum laude, makukonsider mo na yung sarili mo as a leader. And then, i-apply natin siya sa real world na bilang parent, matatawag ka din na bilang isang leader. Kasi parent, you should know how to lead your children. Ano po? Kayo pala. Gusto kayo na bilang yung may mga parent katulad po ni Ate Grace at ni Kuya Rolly, kailangan po maging good leader din or maging quality leader din kayo sa mga anak ninyo. Kasi kung ang ipinapakita ng isang parent sa mga anak ay hindi maganda, maaaring gayahin din ng mga anak yun. Kasi sasabihin ng mga anak na, ganun naman yung ginagawa ng nanay ko at tatay ko, anong masama? Kung gagayahin ko, yun din naman yung pinapakita nila sa akin. Pero kung ipinapakita ng bawat parent sa bawat anak ay maganda, mas maganda din yung magiging action na kalalabasan ng mga anak nila. And then sa siblings naman po, regardless if you are younger or older, you should set an example for your siblings to follow. So, katulad po ng mga ate, ng mga kuya, ng mga bunso, kailangan maging good example din tayo sa mga kapatid natin. Kasi halimbawa po, sinasabi mo po sa kapatid mo na maghugas ka ng plato, pero ikaw, hindi ka naman naghuhugas ng plato. So, paano ka gagayahin ng kapatid mo na inuutusan kung hindi mo naman nagagawa yung mga bagay na yun? Kasi, kailangan, bago mo iutos sa iba, kailangan ikaw muna yung gumawa para tularan ka din ng mga nakakakita sa'yo at ng mga uutusan mo. Amen po? Amen! Amen! Hallelujah! Yan, so, kaya po masasabi ko na lahat tayo ay leaders. Iba-iba tayo ng responsibilities pagdating sa leaders na tinatawag. Katulad po lang sinabi ko kanina, ang parent, isang leader din. Ang mga kapatid, isang leader din. And tayong mga may trabaho, isang leader din tayo. Yan, so sinasabi din na leadership is not always about positions. It's about the mindset, the purpose, and the vision. Bago mo ihangad yung pagiging leader, hindi mo dapat hinahangad yung position bilang isang leader. Kasi dapat hindi ka magiging leader na, magkakaroon ako ng posisyon, mas magiging mataas ako kapag naging isang leader ako. No. Pag sinabi nating leader, dapat ready ka sa mga mangyayari sa'yo. Hindi mo laging inilalagay yung posisyon na tinatawag. Kailangan meron kang purpose, bakit gusto mong maging leader, at ano yung mga bagay na kailangan mong gawin to be a good leader at para maging quality leader ka. And then, ano ba yung vision mo? Bakit hinahangad mo maging isang leader? Para lang ba sa ikabubuti mo? So, dapat bago ka maghangad ng leader, isipin mo din yung ikabubuti ng ibang tao, hindi laging puro sa sarili pag sinabi nating pagiging leader. And then sinabi din na everyone can be a leader regardless sa age, sa status ng buhay, at sa kung ano-ano pa. Ang leader kasi, hindi porket bata ka, hindi ka na pwedeng maging leader. Hindi porket may kapansanan ka tinatawag, hindi ka na pwedeng maging leader. And then, hindi porket sobrang tanda mo na, hindi ka na pwedeng maging leader. Everyone can be a leader. Sinasabi nga po sa 1 Timothy 4:12, let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in world, in conversation, in charity, in spirit, in faith, and in purity. So, kailangan maging leader ka sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya. Hindi ka lang hangad ng haganda. Gusto kong maging leader para sundan din ako ng mga tao
malaking responsibilidad ang pagiging isang leader. Kasi kapag naghangad ka ng pagiging leader sa kingdom, hindi naman ministry lang yung pinangahawakan mo. Government kasi, pag sinabi natin pagiging leader sa isang kingdom. Naintindihan po? Yan. So, kailangan din po, pag tayo ay naging leader, hindi ka blameless, hindi ka makasarili. Ano ba pag sinabi natin hindi makasarili? Hindi porket ikaw yung leader, sarili mo lang ng sarili yung iniisip. Kailangan isipin mo muna yung ibang tao bago yung sarili mo. Kailangan sila muna bago ka. Naintindihan po? Yan, sinasabi din, hindi magagalitin. Hindi magagalitin. So, syempre, sa pagiging isang leader, may organization kang inaayos eh. Tumatayo ka sa isang organization. So, kailangan hindi ka magagalitin bilang isang leader. Hindi porket may nakita kang maingay, magagalit ka na agad bilang isang leader. Ano po? So, hindi din palaaway. So, syempre, bilang isang leader, paano ka ba susundan ng mga kasama mo kung nakikita na ikaw yung nangunguna na bilang palaaway? Sasabihin ay, dapat hindi tayo maging palaaway. Pero ikaw yung una nagpo-post sa Facebook ng mga ganitong bagay. Ikaw yung naunang makipag-away sa ibang tao. Ano po? And then, ang last po ay dapat hindi din sakim ang pagiging isang leader. So, dapat po, ang isang leader ay mahinahon ng pag-iisip, matuwid, banal, mapagpigil, at syempre po, katiwala ng Diyos at mayroon tayong faith na tinatawag kung gusto natin maging isang leader. So, ano po ba yung mga leader na sinasabi ko? Wait. So, yung mga leaders po ay mga pastors, mga teachers, mga prophets, mga apostles. Pwede po natin sila ma-consider as a leader. Halimbawa po sa pastors, ng ating mga pastors, sa ating mga pastora. So, kailangan maging good leader siya para yung mga nasasakupan nyo or yung mga government na kanyang inaayos, kailangan sa sarili po muna and then susundan na lang po ng mga kasamahan. Kasi kung hindi po nakikita sa isang leader yung pagiging maayos ang pag-uugali, na palagi binabanggit na dapat maayos yung ugali mo kapag ganito ka. So, kailangan sa'yo po muna bilang isang leader yung mga ganung bagay. Ano po? Kasi ang tao kadalasan naniniwala kapag nangyayari sa isang tao. Mahirap maniwala ang isang tao kapag hindi naman niya totally nakikita sa isang tao. Ano po? Yan, so syempre po, mag-iingat din tayo sa mga deceitful leaders, yung mga mapanlokong leaders. At syempre po, may mga ganon. May mga kinoconsider nila, Marong ako. yan, so kinoconsider nila yung sarili nila na leader na sinabi, in-appoint ako ng Lord bilang isang leader. In-appoint ako bilang isang pastor ng Lord. Pero kadalasan kasi ginagamit ng isang tao yung position niya para manggamit din ng ibang tao. Parang ang ginagawa niya, minamanipulate niya yung tao kasi leader siya. Kasi ako yung mataas, so kailangan ako lang yung sinusunod nyo. Ako lang yung tama kasi ako yung leader. No. Kung gusto mo maging good leader, kailangan marunong ka din tumanggap ng mga pagkakamali sa sarili mo. Marunong ka din tumanggap ng mga opinion din ng ibang tao. Halimbawa, may nakikita sa'yo na hindi na okay yung mga kasamahan mo bilang isang leader. So, kailangan ikaw bilang isang leader, kapag may sinabi yung mga kasamahan mo, kailangan tanggapin mo siya kasi yun ay magiging way din para mas maging mabuti kang leader na sinasabi. Naiintindihan mo ba? Amen po. Yes, very good. Yes, teacher. Opo, teacher. Teacher. Yan, sinasabi nga po sa Ephesians 4:12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for edifying of the body of Christ. So, di ka po sinabi ko kanina, yung mga leaders ay mga pastors, mga teachers, mga apostles. So, sa po, for the perfecting of the saints and for the work of ministry, kailangan maging maayos din yung mga pinanggit kong leader katulad kanina. And then, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measures of the stature of the fullness of Christ. Kasi kung hindi magiging maayos, paano mangyayari
Christ. Ano po, hindi natin mapufulfill yung sinasabi na edifying of the body of Christ kung ikaw na bilang isang leader, hindi mo maayos-ayos yung mga nasasakupan mo. Naintindihan po? Amen. Yan. So, syempre po, ang pagiging isang leader, kailangan ikaw ay mabuting tagasunod. Kasi bago ka maging isang leader, bago ka maging isang pastors, bago ka maging isang bishop, kailangan maging mabuting tagasunod ka muna. Kasi hindi mo makukonsider yung sarili mo na mabuting leader kung hindi ka muna naging mabuting tagasunod. Amen. Kasi po sinasabi, for tagasunod, kailangan marunong din magpasakop sa mga pinuno. Isa-aside po muna natin yung leader. Bigyan ko lang ng yung pagiging servant. So yan, so sa pagiging servant din, kailangan marunong ka din sumunod sa mga leader na pinagkakatiwalaan mo. Kasi hindi naman pwedeng si leader lang ng si leader yung mga kailangan gumawa ng mga bagay na to. So kailangan ikaw na bilang isang tagasunod, maalam ka din magpasakop ng sarili mo sa leader na pinagkakatiwalaan mo. Ano po? Kasi po, napakahalaga po na para mas maging maayos yung isang ministry, kailangan maayos yung leader, maayos yung tagasunod. Hindi pwedeng si leader lang yung maayos, pero yung tagasunod, hindi siya sumusunod. Ano po? So, wait lang. So yan, katulad po ni na Moses, di ka po bago maging leader, naging mabuting tagasunod po muna sila. So, kailangan ganun din tayo. Bago natin kasi ina-achieve yung mga bagay na mataas na agad, kailangan nasa bababa muna tayo. Kasi baka hindi din natin napapansin na hangad tayo ng hangad ng mga matataas na bagay, pero dun sa mababa, bagsak pa din naman tayo. Ano po? So, kailangan maging good servant muna tayo bago mo ihangad ang pagiging leader. Hindi madaling maging leader, lalo na kapag nag-aayos ka ng mga karakter din ng bawat isa. So yan, if you want to be a leader, forget the idea that you need a position to lead. Kailangan i-set aside natin yung position kapag gusto mong maging leader. Ano po? Meron din po akong two important things para mas maging quality leader. Una, power, ability to act and produce right impact. Ang pangalawa ay authority, a token of control. Siyempre po, para mas maging maayos kang leader, kailangan may power ka and may authority. Pero lagi natin tandaan na hindi pwede natin laging gamitin yung power and authority kapag hindi naman na siya dapat gamitin. May mga pagkakataon po kasi na kadalasan ginagamit yung power and authority niya para manloko na ng mga kasamahan. And then meron din naman pong ginagamit yung power and authority para sa pansariling kasiyahan. So nung gagamitin natin yung power and authority para mas maging maayos, mas maging quality yung ating sinasamahan or yung ministry na tinatawag. Naintindihan po? Yan po. Yeah, so there are appropriate uses for leaders to assert their authority and power over others for good. No, hindi palagi mong gagamitin yung power and authority. And then syempre po, ikaw na bilang isang servant, meron ka din power and authority na tinatawag. And then additional po, ano po ba yung number one motivation mo? Bakit gusto mo maging leader? Para lang ba makuha mo yung mga loob ng ibang tao or para magamit mo lang sila? So kailangan, ang number one motivation mo bilang isang leader is to influence. Kailangan ma-influensya mo siya bilang good leader. And then dapat po, ang leader din ay wise, may fear of God and man of truth. Ano po, hindi palaging ang leader ay kung ano-ano lang ang ginagawa. Kapag may mga ganitong bagay na kailangan na siya, na bigla siyang nawawala. No, kailangan po lagi ang leader ay maaasahan natin sa mga nangyayari sa atin dito sa sinasamahan natin. Ano po, so kailangan din na ang leader ay siya yung unang nag-i-impluensya, hindi yung iba ang makaka-impluensya sa kanya bilang isang leader. So, wait. Yan, so kailangan din po sa pagiging isang servant, sabi sa Hebrews 13:17, obey them that the rule over you and submit yourself for their
watch for your souls as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Ang pagiging isang leader ay pinapangalagaan ang bawat isa sa atin. Kaya huwag kayong matakot or huwag kayong magtubilig na kapag kayo ay nagkakaroon ng problema or may mga hindi kayo nauunawaan, huwag kayong matakot na lumapit sa leader na meron kayo or meron tayo. Kasi sino ba ang makakatulong sa bawat isa? Di ka po ang bawat isa din. Yung leader din na tinatawag din natin. Ano po kasi, sila din po ang makakatulong sa atin. Halimbawa po, may mga pagkakataon na nahihirapan tayong mag-aral sa scripture. Kasi kung hindi tayo magpapatulong sa mga leaders natin about doon sa mga bagay na yun, mas mahihirapan ka palalo. Mas pinapahirapan mo lang yung sarili mo sa mga ganung bagay. Kung may kinukonsider ka naman na as a good leader or leader na tinatawag. Naintindihan po? Yan. So, syempre po, para mas maging good leader ka din or quality leader, kailangan din marunong kang magmahal sa Lord at marunong ka din magmahal sa kapwa mo. Ano po? Kasi hindi mo makukonsider talaga ang sarili mo kung hindi mo nakikilala ang Diyos totally. At kapag hindi ka din marunong magmahal sa ibang sa kapwa mo at sa sarili mo, para matawag ka natin na good leader ka. Kasi sinasabi po, na kailangan leaders don't quit in the midst of failure or test. Hindi pwedeng kapag nasa point ka na, nang down ka na, mawawala ka na din bilang isang leader. Paano na lang yung mga naiwan mo? Paano na lang yung mga nasasakupan mo bilang isang leader? And then leaders know how to prioritize. Ano ba yung number one prioritize mo? Bakit ka naging isang leader? Para ba sa sarili mo? No, kaya ka naging isang leader para sa Lord at para sa mga nasasakupan mo bilang isang leader. And then leaders put others before themselves. So kailangan iba munang isipin natin yung mga nasasakupan muna natin bago yung sarili natin. Ano po? Mahirap man na unahin muna natin yung iba bago yung sarili natin. Pero kasi ikaw na bilang isang leader, kailangan i-prioritize mo din yung bawat problema din ng bawat isa. Kailangan kino-consider mo din sila. And then leaders are willing to admit when they are wrong. So kailangan din, hindi naman porket ikaw yung leader, hindi mo ikaw commit yung mga, or hindi mo i-admit yung mga pagkakamali mo. Ano po? And then dapat din, kapag alam mo mali na yung mga ginagawa mo, kailangan nagkakaroon ka din ng realization sa sarili mo. Ano po? Ina-analyze mo din yung sarili mo na kapag ginawa ko ba yung bagay na to, makaka-influensya ba ako sa mga nasasakupan ko? Ano ba yung mangyayari kapag ginawa ko yung mga bagay nito as a leader? Ano po? And then sinasabi din na para mas maging good leader ka at good servant, and then dapat lagi tayong nakikinig ng mga salita ng Diyos, hearing and hearing by the word of God. Ano po? Yun yung pinaka-importante sa lahat ng bagay kasi yun yung magiging sandata natin sa mga pagkakataon na tayo ay lumalaban sa test na ating pinagdadaan. Lalim! Sa balon naman ang buhayas. Yeah, and then syempre po, para mas makalaman natin yung word of God, i-meditate natin yung scripture day and night. Kasi hindi naman natin maiintindihan yan kung hindi tayo nag-aaral. Kailangan tulungan din natin yung leader natin, hindi lang puro tayo pabigat. Ano po, hindi din puro problema na nga ay dumadagdag ka pa bilang isang problema sa leader mo. No, kailangan ang bawat isa nagtutulungan, hindi yung padaw na yung isa, ikaw nandito na, naiwanan mo na. So, kailangan pare-parehas kayong aangat. Naintindihan? Amen. Yan. So, sinasabi din na pinaka-importante sa lahat ay love the Lord your God and love your neighbor as yourself. Hindi mo magagawa ang mga bagay na to kung hindi mo kayang gawin yung mga bagay na yun. Naintindihan po? And then, sinasabi nga din na for many are called but few are chosen. Madaming tinawag na leader. Madaming pwedeng maging leader pero kakaunti yung pipiliin na tunay na leader.
leader. Naintindihan po? Yan. So, katulad nga ng sinabi ko kanina na pwede mong sabihin sa sarili mo na leader ka. Pero i-consider mo muna, ano na po yung mga bagay na nagawa ko para maging isang leader? Nandun na ba ako sa pag-aayos ng character ko? Naayos ko ba yung mga nasasakupan ko bilang isang leader? Kasi, huwag kang maghangad ng mga bagay na pagsisisihan mo din sa bandang huli. Kailangan isipin mo muna, ipag-pray mo ng matindi bago mo ihangad yung mga bagay na yun. Kasi kung hindi ka magiging ready, kapag nandun ka na sa point na yun, ikaw at ikaw din ang mahirapan. And then kapag nahirapan ka, ang mangyayari, isisisi mo sa ibang tao at the same time, isisisi mo din sa Lord. Na sana Lord, hindi mo na lang siya binigay. Kasi yung mga gusto-gusto agad maging ganito. No, kailangan magkaroon ka din muna ng, anong tinatawag doon? Magkaroon ka muna ng assessment sa mga bagay na hinihingi mo. Hindi porket maganda pakinggan, hindi porket magkakaroon ka ng tinatawag na posisyon, gustong-gusto mo na agad siyang ihangad. Ano po? Kasi malaking responsibilidad ang pagiging isang leader. Katulad, malaking responsibilidad din ang pagiging pastors. Madami din na kailangang iayos din sa mga ugali bago ka maging isang pastor. Ano po? Hindi naman po choice nila na paggising nila ng umaga, naging pastor na agad sila. No. Madami silang prosesong ginawa. Nag-pray sila, nag-meditate ng scripture, bago nila nakakuha yung pagiging pastor na sinasabi natin. Meron kasi ng pagkakataon na pag magaling magsalita, kinoconsider niya na yung sarili niya na ay, pwede na akong maging pastor kasi magaling na akong magsalita. No, para mas maging magaling ka, ang kailangan yung application na tinatawag. Ang pagsasalita kasi hindi lang natatapos dito sa unahan. Hindi lang natatapos dito sa 4 na sulok na to. So, kailangan meron ka din tinatawag na applications bago mo ihangad yung mga bagay na yun. Yun yung kasi yung pinaka-importante, yung application na sinasabi. Kasi baliwala lahat ng sinasabi mo kung wala ka ding application. Ano po? Kung walang nababago sa'yo. Kasi maganda pakinggan yung ibang message, pero na-apply mo ba siya sa pang-araw-araw mong pamumuhay? Or nag-i-stay lang siya dito, tapos kapag nasa labas ka na, parang hindi ka nakinig ng message. Parang baliwala lang lahat. Na kapag dumating ka na sa test, hindi mo na ulit alam yung gagawin mo. Pero, madami kang narinig, madaming ipinarinig sa'yo ang Lord na message, pero hindi mo siya nagamit. Kasi anong nangyayari? Parang pinapakinggan mo lang siya, pero naglalaho na lang siya na parang bula, na hindi mo na alam kung paano mo pa mapagtatagumpayan na yung test na pinagdadaanan mo. So, going back po sa pagiging isang leader, lagi natin isipin na ang pinaka-best leader ay ang Lord. Ano po? Ang Lord ang pinaka-best leader sa lahat. Hindi porket may leader tayo, siya yung itinataas natin. No, ginamit siya ng Lord para maayos tayong lahat. Ano po? Para mas maging matuwid ang bawat isa sa atin. So, yun po, for many are called, but few are chosen. So, maging maingat sa bawat hinahangad sa buhay. So, yun po, all the glory, honor, praises belongs to our King. Amen po, Lord to God. Glory to God. Salamat sa Ama sa pagbaba niya ng mensahe na bitbit because i-share lang po ako, no? Pagka may may nakita ka bang tao tapos napag-usapan nyo ng mga kasamahan mo, napag-usapan nyo ng mga kasamahan mo, parang nag-ano ka na ba? Nag-judge na ba? Nag-judge na ba tayo? Parang example sa trabaho ko, tapos na pag-usapan ng lagi, yung pamamalakad mo yan. Parang nag-judge yun. Nag-judge ka na. Kaya siguro, glory to God, no? Kaya yung ibang tao, nasasaktan kasi
tinitingnan mo yung mali ng taong ito, pero sa tao ka nakatingin, hindi sa Lord. Parang ginudge mo na siya, bakit perfect ka nga ba? Diba tama? Tingin ng tao ito, pero hindi mo naisip na may kanya-kanya tayong pagkakamali. Problema yun sa Lord, problema mo yan sa Lord kung may mali ka. Kaya huwag tayo tumingin sa tao. Sa Lord lang tayo titingin. Meron pa ako, anong pangalan ko dito Tataho daw eh. Kasi, yung ano lang po sa leader din po. Leader. Dati po, parang pinangarap ko, parang gusto ko na nasabi ko na ito na parang gusto ko na maging tumakbo ng parang kagawad. Parang gusto ko na gano'n. Dati lang yun na pinangarap ko talaga. Sarap ko yun. matindi. Makatulong sa kapwa. Pero may ano kasi, na-realize ko, di ba, realize ko na napakalaking responsibilidad. May maganda, may pangit na mangyari. Sampol. Naging leader ako, maganda naman ang intention ko. Maganda ang intention ko, makatulong sa tao, pero ang mangyayari, yung tingin sa'yo ng mga tao, yung sa paligid mo, naiingitan ka. Yung kagawad ito, wala naman na. Parang gano'n. Nagbago ka lang dito sa lugar ito, naging kagawad dito. Diba? Parang naano ka pa rin sa ibang tao, parang nakaka-ano ka pa rin. Natawag ngayon, nakakapisod ka pa rin sa tao. Parang yung gumawa ka na ng mabuti, tumulong ka sa kapwa, sabihin ka pa na, "Hoy, namumura ako siguro to." Kasi gusto tumakbo na ano. Parang ganun pa rin. Kung bakit iniisip mo na makatulong ka sa kanila, pero yung iniisip sa'yo ng mga tao masama, kahit gumawa ka man ng mabuti, masama pa rin. Hindi, parang nakakapagod. Parang mabuti pa yung huwag ka nang tumakbo. Meron pa, tatakbo ka, pero dahil gusto mo naman ng posisyon, dahil leader, gusto mo ng posisyon, nagkakaroon ka ng kasalanan. Kasi gusto mong tumaas yung tingin ng mga tao. Gusto mong respetuhin ka ng tao. Parang nag-create ka na ng division na wala na yung level nyo. Di ba tayo sa tingin ng Lord sa atin, patay-patay. Di ba? Tapos, tatakbo ka, tapos gusto mo lang yung pala makuha mo yung respeto lang ng mga tao. Pangit yung intention mo. Nagkakasala ka na. Kaya, sabi ko, Aresto pagka hindi ko na siguro marami. Kasi Sumuko na. baka pangit na yung intention ko. Tapos kung ayos man yung ko, baka problemahin ko pa sila. Mas maganda yung simple lang, no? Simple mo mayan ka lang. Wala kang yatapakan ng tao. Wala. May mga pagmamahal lang sa mga kaibigan, kapatid, pamilya. Yun lang, yung wala ka nang tinatapakan ng tao, gawin mo lang langit ng mundo. Makakaya natin ito. Diba? Hallelujah! Ayun nga, no? Basta just sa intention pa ng tao. Sabi nga, kung naging leader ka naman doon sa company, kung naging leader man ako, tapos ay naiingit naman yung mga katrabaho ko, tapos ay sisiraan pa, magkakagulo pa, mas magandang maging simpleng na lang ako, kahit kargador na lang ako forever. Kasi lahat naman ng Lord yung mga nagpapakumbaba, diba? Kung tama ang ginagawa. Yeah. Baka nagpapakumbaba lang, payabang pala yun. Sorry. Tuloy mo sa serban. Tama naman yung lahat ng sinabi ni Ate Nico. Pagdating sa
iba kasi yun eh. Kung magsashare ka sa Lord, hindi sa Lord, direct ka sa Lord. Hindi kayo tayo ng ating mga leader, tama. Kailangan talaga natin sila kasi kung gaya ng mga kailangan pa ng pag-guide ng leader, kailangan natin sumunod sa leader natin ng pasapin. Kaya bago po ang natatawagan ko lang po ang susunod sa ganito po, Shalom. Ang buti ng Panginoon kasi ginamit si Tetzer Nicole. Marami rin akong ay may kulang pa ba? Kulang pa sa sarili ko dahil doon sa mensahe. Pero mabalik muna ako doon kay Kaloy na gusto niya maging Kagawan. Kasi meron akong pagdi dati, mga nag-uusap na bata. Ayan. Sabi nung isa, gusto daw niya maging doktor para makatulong sa kapwa. Gusto ko maging kapwa. Yung isa naman, gusto daw niya maging abogado para makatulong sa kapwa. Yung isa naman, tinanong, gusto niya maging pulis para makatulong sa kapwa. Yung isa naman, tinanong, ikaw anong gusto mo? Gusto mo maging kapwa. Pero, hindi, nakakatawa. Pero, kung iisipin natin, yung tao kasi ang babaw sa nangyayari ngayon sa atin, lalo na sa politika, parang, kung titingnan natin, sa pagsasalita nila, sana parang bata na lang sila kung magsalita at kumuha. Kasi di ba sinasabi nga ng Lord na be humble, diba? At sa parang maging isip o ang ganyan natin parang bata na, di ba, ang bata pagka nag-away yung may sinabi, maya wala na. Okay na. Pero sa nangyayari sa atin ngayon, hindi. Nauwi pa sa karahasan. Kaya, Kaloy, mag-isip-isip ka. Napag-isip lang po. Kasi ako minsan naisip ko na yun, gusto ko maging kapitan. Alam mo na kung gagawin? Hindi. Anong gagawin mo? Oo. Pinaplano mo? Ano pinaplano mo? Hindi, noong una kasi gusto ko talaga maging kapitan sa amin. Pero sabi ni Mrs., dapat magsimula muna ako sa mababa. Tanod muna. Pero meron nakita kung gustong mangyari sa baryo namin. Kasi alam niyo, mataga-talaga ako. Kami. Si Mabini, ang ating bayaning taga Mabini. Sabi ko kay Mrs., pag ako naging kapitan dito, una kong ipagagawa, rebulto ni Mabini. Bibigyan ko siya ng buong katawan. Kasi parang hindi man lang siya Hindi, yun na ako kasi nakikita ko palagi pagka mga rebulto ko tuloy. Nakalabas lang ito eh. Kahit alam na natin si Mabini, di ba? Nakakatawa, pero yun ang mukhang ko talaga. Para hindi naman mga alay na. Eto, seryoso. Yung kanina na nabanggit ni Pastor Roger, yung sa gift of faith. Saka nabanggit mo rin yung sa fruit of the spirit. Napatanong ako. Ewan ko lang din, kasi sinasabi natin na meron tayong body, may soul, sa spirit. Kailan ba tumarating yung spirit na sinasabi nila sa atin? Tanong lang din. Nasa atin ako. Ang tanong ko ba kayang lumarating? Oo. Nasa atin naman.
Hindi, kasi napatanong ako. Kasi, kung nasa atin, kasi dumadaan tayo ng pagkabata eh. Diba? Pero, bakit nakakagawa pa rin tayo natin? Ito na, naaako ko lahat. Kasi kanina nga, nung napaisip na ako, para sa akin, masasabi ba natin na yung spirit ng Lord? Kasi yung spirit, siya yung kumukonect sa Lord eh. Parang, ang dating sa akin, masasabi ko lang na may spirit ako kung nakakakilala na ako sa Lord, natanggap ko siya, at ibig sabihin, may connection ako sa Kanya. Kasi base doon sa pinagdaanan ko na sa akin parang nakakahiyaman, pero hindi ko makita nung dati, nung kalukuhan pa na may spirit ako eh. Choice po kasi ng tao. Kasi may will po tayo. Ang trabaho lang ng Holy Spirit to convict. Pero hindi kanya pipilitin kung ayaw. Mayroon kayo, kinakausap na kayo, pero hindi niyo siya talaga nakikinig. Hindi niyo siya narinig. Sa bagay. Sa Christian pa nga ako. Mayroon din po, intentionally, ini-ignore talaga natin. Parang unaware tayo. sabi niya, wag nang Rolly, wag mo nang gawin. Pero di, ano naman, di naman ako mahuhuli eh. Ayan. So, will you masusunod pa rin? Pag pinag-pray ko na patawarin ako ng Lord. Ayun lang yung mga toko. Saka doon sa mensahe ng Lord na ginamit na si kapatid na Titso. Yung mabuting tagasunod na lito. Kasi, ito, sa amin, sa pamilya, di ba, hindi mo may papakita na mabuti kang leader kung ikaw mismo hindi ka marunong sumunod. Kasi sa amin, pero kung susunod ka, dapat makita rin ng leader na maayos kang sumusunod. Kasi doon sa amin, alam niyo naman yung sitwasyon sa amin sa compound. Ang leader ko, ang El Presidente talaga, nanay ko. Pero andun pa rin yung ipinakita ko, lalo na sa asawa ko, sa mga anak ko, kung paano ako sumunod. Kasi ako, iniisip ko nga nun, yung sinabi ng Lord sa Exodus, di ba? Na panglima, na igala mo ang iyong anak din na, di ba? Yun yung isip ko. Kasi ang isip ko dati, talagang magkaroon ako ng buhay. Di ba? Sabi ng Lord, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya yung ginagawa ko. Pero may ginagawa ko ng kalukuhan. Hindi man sa nanay magulang ko, pero kalukuhan naman sa kagustuhan ko. Pero andun pa rin na, ewan ko, siguro nakikita rin ng mga anak ko yun. Kaya nung time na yun, hindi naman sila ganun tawag dito, kapatiran. Pero, ay, alam na nung anak hindi rin kasi nila nakikita sa akin nung time na yun. Pero ngayon, glory to God, talagang mismong sila, lalo na yung asawa ko, siguro siya na rin makakapagpatunay. Saka wala na tayo may katago talaga sa Lord eh. Lahat ng mga ginagawa natin, ibubunyag na, lahat ng mali. Hindi lang, nandun na lang yung kung gumagawa ka ng mabuti, pakikita niya. Pero kasi pakikita niya kung gumagawa tayo. Kaya yun din yung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Alam naman natin. Ayan, dapat talaga makita rin ang leader na nasunod tayo. Kung sa pamilya, sa magulang natin, sa kapatid, sa nakakatanda, sumusunod,
Pero doon pa rin yung huwag mawawala yung respeto sa bawat isa. Ayan. Dako na po tayo sa kanya.
gusto ko ay mamanifest natin sa aming mga buhay. At kami magsasabi, living testimony sa mga Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang daming dapat ipagpasalamat sa Ama, no? So, ano pang hinihintay natin?